Posibleng pagbasehan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang hindi maayos na paliwanag sa kung paano ginamit ng kanyang opisina ang confidential funds nito. Ayon yan sa isang komite sa Kamara. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Kung di raw maayos na maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang paggamit ng kanyang tanggapan ng confidential funds, maaari raw itong gamiting basehan para sa kanyang impeachment, ayon sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Unless, of course, mapatunayan nila na justified yung kanilang paggamit. But as we see it, talaga namang may liability po sila. Now, those two instances, masasabi po natin ay ground for impeachment because obviously there was a betrayal of public trust at saka yung anti-graft. Ang tinutukoy ni Representative Joel Chua, ang pagbayad ng Office of the Vice President ng 16 million pesos para sa 11 araw na renta ng mga safe house noong 2022. Gayon din ang pagbayad ng Department of Education sa ilalim ng BISE ng 15 million pesos noong 2023 para sa umano'y Youth Leadership Summit na idinaan sa Armed Forces of the Philippines pero itinanggi ng AFP na dumaan sa kanila ang pera. Palagay ko, may accountability ang ating former president dito. The fact that she even signed personally all the vouchers. Kailangan po ito ng masusing pag-aaral, no? Because we do not want to just hastily do that. Sa nakaraang pagdinig ng komite, hindi dumalo si Duterte o sino man sa kanyang tanggapan. Yung impeachment complaint, hindi naman po yan nakabase sa kanyang pagdalo o hindi pagdalo. Nakabase po yan dun sa ebidensya na ipepresenta po nila kung paano po nila nagamit yung pondo. Kung hindi muling dumalo ang bise, iko-contempt na ba siya? Si VP Sara po, no, we will not cite her. Siguro po yung mga staff po niya, at the end of the day, we still respect her as the second highest ranking official of our country as Vice President. So ibibigay po namin lahat ng mga respeto dun po sa kanyang opisina. Pero hindi po yan extended mga staff. Kahapon sinabi ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. na pinag-aaralan din ang posibleng kasong plunder laban sa bise dahil sa hindi maipaliwanag na paggastos sa 112.5 million pesos na confidential funds noong kalihim pa siya ng Department of Education. Pero sabi ni Chua, hindi pa maaaring kasuhan si Duterte dahil may immunity siya bilang incumbent VP. Hinihinga namin ng reaksyon si Vice President Duterte pero nauna niyang inihayag na may planong ipa-impeach siya at tinawag niya itong pamumulitika. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, maki-update na tayo sa lagay ng panahon. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat Sir Emil. Mga kapuso, inaasahan lalakas pa ang Bagyong Leon habang kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility ilang araw bago ang undas. Dahil po sa Bagyong Leon, itinaas na ng Pag-asa ang signal number 1 sa Batanes, kasama po ang Cagayan at Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra at Mountain Province. Ganon din dito sa Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, northern portion ng Quezon, kabilang po ang Pulilio Islands, Camarines Norte, pati na rin sa eastern portion ng Camarines Sur. Kasama rin po dyan itong Catanduanes, eastern portion ng Albay, at pati na rin sa northeastern portion ng Sorsogon. Sa Visayas, signal number 1 din. Dito po yan sa eastern portion ng Northern Samar at sa northern portion ng Eastern Samar. Paghandaan po ang malakas na hangin na may kasama rin mga pag-ulan. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Leon sa layong 725 kilometers. Silangan po yan ng Etcha
Bagyo Isabela. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 100 kilometers per hour at pagbugsong papalo na sa 125 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Sa latest forecast track po ng Pag-asa, tutumbukin ng Bagyong Leon itong eastern portion o eastern coast ng Taiwan bago po yan posible pong lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Pero bago po yan, magla-landfall po muna yan dito sa bahagi ng Taiwan sa Huwebes. Pero mga kapuso, may chance rin po na mas pumabor pa pakanluran yung paggalaw po nitong bagyo. At pag nagkataon, posibleng tumama o dumikit din po yan dito sa bahagi po ng Batanes o di kaya naman sa anumang bahagi ng extreme northern Luzon na pasok dito sa tinatawag po natin na area of uncertainty. Ayon sa Pag-asa, lalakas pa nga ang Bagyong Leon bilang typhoon at posibleng umabot pa sa super typhoon category. Bukod sa mismong sirkulasyon po nitong bagyo, itong mahahagip din po ng trough o yung pong extension o yung buntot nitong mga kaulapan ng bagyo ang ilang bahagi ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan dito sa Cagayan, Apayao, pati na rin po dito sa Mindoro Provinces, Palawan, ganoon din sa Antique, Negros Island at pati na rin sa ilang bahagi po ng Leyte. Sa hapon, kasama na po dyan makakaranas din mga pag-ulan ang buong Cagayan Valley, ganoon din ang Ilocos Region, Cordillera, pati na rin po ang Mimaropa, Western Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at ilang bahagi pa ng Caraga Region. Dito naman sa Metro Manila, maalinsangan pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Samantala mga kapuso, update naman sa dating Bagyong Christina. Naglandfall na po yan dito sa bahagi po ng Vietnam nitong weekend. At ayon sa Pag-asa, lumiit na po ang tsansa nitong bumalik o lumapit pa ulit dito sa ating area of responsibility at malabo na ring magkaroon pa ng interaksyon sa Bagyong Leon. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Good evening mga kapuso! May dambuhalang good news. Si Kapuso Action Prince, Ruru Madrid, sa mga nakamiss sa kanyang character na minahal ng maraming Pilipino, ang Lolong. Bukod sa OG cast, may mga bagong makakasama si Ruru sa Book 2 ng serye. Kilalanin sila sa chika ni Nelson Canlas. Ang naudlot na kwento ng pamumuhay ng mga atubaw at kung paano umunlad at umusat ang pamumuhay ng mga taga-Tumahan at Isla Pangil. Malapit ng matunghayan sa pagbabalik primetime ng Bayani ng Bayan, si Lolong. Gagampanan pa rin niya ni Kapuso Action Prince, Ruru Madrid, ang kaibigan ng higanting buhaya na si Dakila. Finally, this is it. Pwede na natin i-announce na magbabalik na ang dambuhalang serye na Lolong. So I'm just very grateful dahil nabalitaan ko rin na yung mga makakasama ko sa bagong yugto ng Lolong ay talagang mga dekalibreng mga artista. Sa story conference at cast reveal ng nagbabalik na serye, formal na winelcome ni GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion ang cast ng serye. Kabilang dyan ang OG cast na sina Alma Concepcion, Rochelle Pangilinan, Paul Salas at Martin Del Rosario. Level up siguro, and I think gusto ko pong sabayan si Ruru kasi nag-usap na kami recently na gusto niya action, physically mag-level up kami, mentally mag-level up kami. Kasi nagre-ready na nga ako eh. Nagpapatubo ako ngayon ng mustache kasi inisip ko kailangan ko magbuka rugged kasi medyo feminine yung features, so mas maganda, 'di ba? Yung mas mukhang matapang. May mga bago rin silang makakasama tulad ni Clea Pineda at Rocco Nasino. Very excited. Matagal ko na ito inaabangan. Something with action. At kanina binulong ko kay Ruru. Anything na kailangan niya when it comes to training and martial arts, lahat ng alam ko ituturo ko sa kanya. Ilan din sa mga veteranong aktor ang nagbabalik GMA naman para magbigay kulay sa serye tulad ni John Arcilla at Techi Agbayani. Abangan ang iba pang bigating Kapuso stars na magiging kasangga sa laban ni Lolong. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Patay ang isang lolo sa Camali Galbay matapos madamay sa banggaan ng isang SUV at 10-wheeler. Sa sobrang galit ng ilang residente, kinuyog nila ang driver at pahinante ng truck.
Nakatutok si Rafi Tima. Exclusive! Kalunos-lunos ang sinapit ng isang lolo sa Kamalig Albay na namatay ng madamay sa bangga ng isang SUV at 10-wheeler sa barangay Salugan. Sa lakas kasi ng salpukan, tumihaya ang SUV at tumagilid ang truck. Nadaganan tuloy ang biktima ng gulong ng truck. Pahirapan ang pag-alis sa kanya ng mga rescuer. Nagtamo ng minor injuries ang driver ng SUV. Nakaligtas naman ang driver at pahinanti ng truck. Pero kinuyog sila ng mga residenteng galit na galit dahil sa sinabit ng biktima. Pahirapan ang pag-awat sa isang lalaki na sumipa pa sa ulo ng pahinante. Natigil lang ang gulo nang dumating ang mga pulis. Ayon sa pulisya, papunta sa Legazpi City ang dalawang sasakyan nang mawala ng preno ang truck. Hindi na nagsampa ng kaso ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Bukod sa mga nasirang bahay, kalsada at tulay, problema rin ang mga nasirang sementeryo sa Jovellar, Albay. Mag-uundas pa naman. At nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino. Vicky, higit 20 mga bahay ang nasira dito sa bayan ng Jovellar sa lalawigan ng Albay dala ng pananalasa ng Bagyong Christine. Samantala umaabot sa higit 2,500 naman ang bilang ng mga evacuees. Mula sa himpapawid, kitang-kitang naukang bahagi ng isang kalsada sa Jovellar, Albay. Minamadali na itong ayusin ng munisipyo. Nauka rin ang pampang ng ilog gaya nawasak ang ilang bahay. Ang tahanan ni Dominador Barilla bumagsak at tinangay ng ilog. Buti na lang daw at niyaya siya ng asawang magkape sa labas ng kanilang bahay. Bumalik ako sa kabila, tapos pagliko ko, galon ko, wala na yung bahay ko. Sabi ako, ganun na yung bahay ko, gumalo na ako. Lahat ng mga gamit ko, yung bahay ko bagong-bago, lahat. Dalang tagay. Hindi naman nakaligtas sa landslide ang sementeryo ng bayan. May ilang puntod na nabunot mula sa lupa at may mausoleyong tumagilid. Mag-uundas pa namang kaya may mangilan-ngilan ng nag-aayos ng mga puntod. Kabilang si Rolando Arañas na sinasabayan sa pag-ayos din ng bahay na sinira din ng landslide sa kasagsagan ng bagyo. Sino nasiraan ng bahay? Kayo? Kami, yung anak ko. Hindi ba mahirap na may sira na yung bahay nyo, tapos pagdating sa undas, kailangan nyo pa rin asikasunin to? Kailangan eh. Ang mga residente namang binaha dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog, tuloy ang paglalaba at pagbibilad ng mga damit at gamit. Higit 2,000 residente ang nananatili sa mga evacuation centers ng bayan. Meron tayong total ng 2,510 na evacuees. Yung immediate na kailangan natin is syempre doon sa mga nawala ng tirahan, yung shelter talaga, and yung food packs. Samantala, pahirapan pa rin ang pagpasok sa bayan ng Pioduran dahil sa nasirang mga daan. Isang sundalo rin ang sugatan matapos makaengkwentro ang mga miyembro ng NPA habang nagsasagawa ng relief operations sa barangay Matanglad. Vicky, patuloy ang pagbangon ng mga residente ng mga bayan ng Albay na lubos na apektado ng nagdaang bagyo at humihingi nga ng tulong para maitawid ang mga susunod na linggo at mabuo na rin ang kanilang mga nasirang bahay at maibalik ang mga nawalang pananim. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Hindi lang buhay kundi pati kabuhayan ang apektado ng Bagyong Christine sa Agoncillo, Batangas. Nagpapasaklolo na ang munisipyo dahil sa paubos nilang pondo para sa mga evacuee. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Emil, mas matindi pa raw sa pagsabog ng Bulkang Taal yung naranasang sakuna ngayon ng mga taga-Agoncillo dito sa Batangas. Ipapakita ko po sa inyo itong aming drone video na makikita yung lawak ng landslide at rumaragasang baha, yung dinaanan ng landslide na bumura sa mga bahay rito at nagpabagsak ng mapakaraming troso. Sa ngayon, 10 ang patay at 4 ang nawawala dito sa bayan ng Agoncillo. Sa bayan ng Agoncillo, Batangas, halos buong araw kong mag-abang sa baybayin ng lawa ng Taal ang mga miyembro ng pamilya Danyo.
Umaasang aanurin pabalik sa kanila kahit palabi na lang ang kanilang padre de pamilya na inanod ng baha sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Para po kung may manong kahoy sa kanyang ulo, nagkabitaw sila. Basta mahal kasi lumutang para malaman na para siya mailagay na sa ayos. Bukod sa buhay, apektado rin ng bagyo ang kabuhayan sa Taal Lake. Nasira ang mga fish cage sa lawa at meron na ring fish kill. Medyo malansa yung amoy ng Taal Lake ngayon. Ang dami kasi mga naglutangan ng mga patay na isda tulad po nito. Mga patay na tilapia na nakawala doon sa mga cage na nasira dahil sa bagyo. Dagdag pang problema ng bayan ang naputol nilang National Road. Dati po, lupa ito, konkreto ito, papunta doon sa kabilang side. Pero ngayon, nagmistulang ilog na, napasok na po ng tubig. Sa buong bayan, isolated ang mga barangay ng Baniaga at Bilibinwang habang partially isolated ang Barigon. Kaya isinasakay na lang ng bangka ang mga inililikas na residente at dinadalhan ng ayuda. Pinaghahandaan din ang banta ng panibagong Bagyong Leon. Si Bagyong Leon, nakapus ay pauwi mo na si Ryan. Nakakasakit po. Dahil po naranasan na po namin. Yung bagyo pong si Christine, tatalian na ho mga bubong, mag-ano na ho dahil maninigurado na po. Kanya-kanyang linis na ng putik sa mga bahay gamit ang pala. Sa mga kalsada naman, mga backhoe ang naghuhukay. Tignan nyo na lang itong bahay na to. Abot ko na yung yero. Nangalahati yung bahay dahil sa sobrang kapal ng putik na tumabon dito. Sangkaterbang troso ang bumagsak sa Agoncillo pero hindi ito resulta ng illegal logging ayon sa alkalde. Lalo't protected area raw ang mga bayan sa paligid ng Bulkang Taal. Talaga pong ito ay natural calamity. Hindi naman po natin maitanggi, meron hong nagkakaingin pa minsan-minsan doon sa itaas. Pero yun po'y tinataniman nila ng mga palay. Sa buong Batangas, umakyat na sa 64 ang napaulat na patay. 15 naman ang nawawala. Higit 3,000 residente naman ang nasa evacuation center sa Agoncillo. Nagpapasaklolo na ang munisipyo sa national government lalo't paubos na raw ang kanilang pondo. Kailangan po namin ng pondo. Siyempre yung basic, bigas, ulam, tubig. At syempre po kailangan po natin ng financial assistance para sa kanila. Sa amin pong pagtatansya, mahigit po sa 1 bilyon ang nasira po sa amin. Emil, sabi ng mga taga-DPWH na nakausap ko rito, sa loob ng 2 linggo, kaya nilang magawa at ikonekta yung naputol na kalsada basta't wag lang daw uulan. Yan ang latest mula rito sa Agoncillo, Batangas. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal.